Alright, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Marami-rami po tayong pag-uusapan ngayon. At una na dito, si Manong Chavit may revelasyon dito po kay Bongbong Marcos. Aba, matapos pala itong matulungan ni Manong Chavit sa kanyang kampanya. At nung nanalo na, nagkaroon daw ng Alzheimer's. Hindi na raw kilala si Chavit ni Bongbong Marcos. Meron pala talagang ganyang klaseng tao, no? Kaya dito, parang ma-justify mo yung pagtulong ng Duterte kay Marcos. After matulungan, uwi na lang yung mga Duterte. Ganyan pala talaga ang ugali, ano? At meron pala talagang ganyang klaseng tao. Grabe. Yan po ang una. Ikalawa, ang pag-uusapan natin ay itong pong si PRRD. Mayroon na raw habilin. Naghabilin na raw po kay Vice President Sara Duterte at ayon kay VP Sara, ang sabi ni PRRD, kung sakaling siya ay mamatay na, kung saan bansa siya mamatay, doon na siya i-cremate. Huwag na siyang ibiyahe ng bangkay. No? Kung sa Netherlands siya mamatay, i-cremate na siya ron bago siya ibiyahe sa Pilipinas. So, yun ang habilin ni PRRD. Siguro, para wala nang gaanong hassle. Pag biniyahe, nasa figurine na lang. Pero, ano ba to? Wala lang ba itong habilin niya? Wala ba ito? O mayroon bang ibig sabihin ito? So, yan po ang tatalakayin natin. At ikatlo, ito pong si Mig Zubiri ay awang-awa kay Risa Hontiveros. Bakit kaya? Bakit kaya awang-awa si Mig Zubiri? At pag-usapan din natin yung statement ni Mig Zubiri na witch hunt. Itong mga pro-impeachment ay witch hunt lang ang ginagawa dito po kay Vice President Sara Duterte. So bago tayo mag-umpisa, paki-like po muna ang video ito at syempre huwag kalilimutang mag-subscribe at kung gusto niyo mag-member sa channel na ito, pindutin niyo lang yung join. Alright? So unahin na natin si Chavit Singson. Si Manong Chavit. Pakinggan po natin yung kanyang sinabi. Okay? Wait lang ha. Ito na. Pasok! Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. Ginamit lahat ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaral sa lahat. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. Ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na ako may kilala. Ayun. At teka, meron yata mas mahaba pa rito. Ito. Mas mahabang konti na video ito. So, ito, play ko lang. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy. Ako lahat ang ginamit lahat ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaral sa lahat. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. So ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kaya lang, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na ako may kilala. Ayun. Antindi po ng mga ganitong klaseng tao. Talagang bagay sa kanila yung mangga gamit Matapos, ito yung naalala ko yung mga video na bumababa si Bongbong noong umpisa ng kampanya. Umpisa po ng kampanya ng 2021 pa lang yata yun Parang bare months Parang siguro November, December. 'Di ba? Nasa private jet siya and then may mga picture, video na bumababa siya sa si Bongbong Marcos sa hagdanan ng
jet. At alam ko kay Chavit nga yung eroplano na yon. Halos lahat daw ng eroplano niya, baka may helicopter pa yan si Chavit Kumbaga, hindi naman siguro humihingi ng pwesto si Chavit Singson sa gobyerno. At lalong hindi naman siguro nanghihingi ng pera, no? Para pagtaguan mo. Marami naman pera yan. Yung bang, wala na. After makatulong ng tao, wala, hindi mo na pinansin. Parang ganun, ano? Parang hindi man lang yata siya in-invite. Punta ka rito sa, sa Malacanang, magkape tayo. Parang wala nang kilala. Nagka-Alzheimer's nga So, dito mo ma-justify na pwede niyang kalimutan yung naitulong mo. Pwede niyang kalimutan. At pwede ka rin niyang walang yain kahit malaki na itulong mo sa pagiging presidente niya. Wawalang yain ka pa rin. Ang tindi. Ibang klase. Sa bagay, naalala ko. Ngagba nga pala, ano? Ngagba nga pala. Kaya ganyan na siguro ang ang utak kung ikaw ay matagal nang nagsisesyon, matagal ka nang gumagamit, baka ganyan yung maging utak mo talaga. So epekto siguro ito ng ng shabudachi at saka pulboron. Yan siguro, ewan ko lang pero walang utang na loob. Ang tindi. Ang tindi po nitong taong ito. Siguro ganyan yung mga mga gumagamit talaga. Anyway, punta na po tayo dito kay BP Sara at kay PRRD. Ito po yung sinabi ni BP Sara, Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Huling habilin na pala. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Kung mamamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito. Paano pag na-cremate? Pwede na siyang iuwi or parang doon na lang din siya yung kanyang abo. So hindi malinaw yan, Pero ito ang sabi, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito. So hindi malinaw kung after i-cremate niya rito, pwede nang iuwi yung abo niya. Or hindi na rin iuwi yung kanyang abo. Dito na lang din. Ito ba'y meron talagang ibig sabihin o strategy? Hindi natin alam. Kasi meron ngang application, nag-a-apply ng interim release ang kampo ni Pangulong Duterte. At sinabi na butot balat na lang si PRRD. Meron tuloy ako naaalala, isang tao na healthy naman siya, pero napansin namin yung biglang bagsak ng katawan niya. Yung bigla siyang pumayat. At nag-worry yung mga mahal niya sa buhay hanggang sa na-convince sila magpa-check up. Nung nagpa-check up, na-diagnose na yung baga ay may tubig. At nung na-operahan, hindi naman general operation yun. Maliit na operasyon lang. Ang nakuha sa kanya, 1.5 liters na tubig sa kanyang baga. After nun, hindi naman nag-recover, At unti-unti talaga siyang nanghina at nung nalaman meron pa rin palang tubig, may tubig pa rin daw. So, operasyon na naman, kinuha na naman yung tubig. Hanggang sa unti-unti nanghina na talaga, hindi na naka-recover hanggang sa namatay. Naalala ko lang yun kasi yung biglang bagsak ng timbang, biglang nangayayat, there is a problem. May problema sa health. Kung
kung sasabihin, kasi sinasabi ni Mrs. Zimmerman at ni BP Sara, okay naman. Wala namang nararamdaman si Pangulong Duterte. Hindi ibig sabihin walang nararamdaman na wala nang problema yung kanyang katawan. Meron sigurong merong anong tawag nito? Baka merong nararamdaman o baka may problema sa kanyang katawan, wala lang talaga siyang nararamdaman. Yung symptoms hindi lumalabas. Merong ganun eh. At biglang atake na lang. Isang bagsak na atake lang. Pwedeng ganun. Or hindi natin alam kung talagang healthy nga. Kasi hindi healthy po yung biglang pagbaba ng timbang, biglang pagpayat ng tao. Hindi ko nakikitang healthy nga. So sana makalaya na si Pangulong Duterte para madala siya sa hospital. Iba kasi yung hospital doon sa ICC na may tumitingin lang na doktor. Doon sa hospital, meron silang tinatawag na mga espesyalista. Si PRRD, meron siyang diabetic, may espesyalista yan. Diabetic, may espesyalista sa baga. At doon sa hospital, pwede na siyang ipagluto ng mga gusto niyang pagkain like Filipino food. Sa kulungan kasi sa ICC, hindi pwedeng magpasok ng pagkain dahil iniingatan doon yung mga preso. Baka merong may maglason sa mga nakakulong doon, may bibintang pa sa ICC. Kaya bawal talaga doon magpasok ng pagkain. So yun ang pinakamaganda na makalaya, mag-grant yung interim release kay PRRD para talagang matignan yung health niya generally at makarecover yung kanyang pagbaba ng timbang. So sana ma-grant na yung kanyang interim release. And then dito naman po kay Mig Subiri. Ito basahin natin. Ito pong sinabi niya kay Senator Risa Hontiveros. Alam mo, naawa nga ako kay Senator Risa. Naawa talaga ako sa kanya. Alam ko, kampanya ng kampanya para sa kanyang mga kandidato. Tapos, sabi niya, gagawa siya ng kanyang sariling bloke na independent block sa Senado, yung tinutukoy. Ngayon, mag-isa na lang siya. I heard na mag-isa na lang siya. Ang tanong, deserve ba ni Risa Hontiveros na talikuran siya ni Kiko at ni Bam? Palagay ko deserve naman. Walang hiya itong babaeng to eh. Damonyo ito eh. Nakita nyo yung mga pinaggagawaan nila nito ni Risa Hontiveros kay Pastor, sa mga Duterte, kay Alice Goo. Yung mga ganyang investigasyon, pinopondohan pala. Ha? Nakikita nyo yung mga iniimbestigahan niya, mayayaman eh, mapepera eh. O, di ba? Alice Goo, maraming pera. Si Pastor, maraming pera. Hanggang sinabi nga ni Alias Rene, nilusob nila ang kingdom. At ang hinahunting nila ay yung kayamanan ni Pastor Kibuloy. Deserve mo lang na iwan ka. Kasi wala ka na, sira ka na eh. Kung ako naman kay Kiko at kay Bam, talagang didistansya ako rito. Mahahawa pa ako sa kasamaan nito eh. Huling-huli na. Sabi niya, nag-text daw, nag-message si Rene at sinabi ni Rene, kinidnap daw siya at nandun siya sa Mountain Glory o Glory Mountain. Sabi naman ng iba, teka, ano yun? Pinahiram ng kidnapper ng cellphone? Pinahiram ng laptop si Rene? O sige, i-message mo yung mga staff ni Risa Hontiveros at
humingi ka ng tulong. Ganun ba yun? Kinidnap tapos nakapag-message. Pag kinidnap ka, sigurado, baka nakatali yung kamay mo, no? Nakapiring yung mata mo. Ganun yung mga napapanood natin kinikidnap eh. Hindi ka pa ihiramin ng cellphone, ng laptop. Kasi baka tumawag ka ng pulis. Diba? Bistadong-bistado si Risa, pero hanggang ngayon gusto pa rin lumusot. Ang kapal. Napakakapal. Huling-huli na at hindi naman ito first time, di ba? 3 times or 4 times nang ginagawa. 4 times nang nabuking nahuli. Dapat lang na kumalas na si Kiko Bam sa kanya. Deserve niya yan. Kasi naman, gusto ni Kiko na magkaroon siya ng committee sa education. Ay hindi, sa agriculture. Si Bam naman, magkaroon ng committee sa education. Kasi yun yung ano nila eh. Yun yung ang tawag nito, advocacy nila eh. So, para magkaroon ka ng chairmanship sa committee sa Senado, kailangan mong mag-join sa majority. At ang alam natin, si Chis Escudero ang iboboto nilang Senate President para makapag-join sila sa majority at mabigyan sila ng committee chairmanship. Kaya, yung pinaplano ni Risa Hontiveros na gagawa ng independent block, wala na. Wala na. Mag-isa ka na lang talaga. Talagang ano siya, parang alien na sa Senado. Mag-isa talaga siya. Sila Tito Soto ang tatayong oposisyon. Siya, independent mag-isa. Ganun ang tawag sa kanya. Hindi block. Independent mag-isa ang tawag sa kanya. Yan ang nararapat sa'yo, Risa Hontiveros. Ang dami mo naman sigurong kinita na sa pag-iimbestiga. Baka nga, bilyonarya ka na eh. 'Di ba? Sa 2028, 12 years ka ng senador. Ang dami mo rin nakuhang komisyon sa mga pinaboran mo ng mga kumpanya para maipasa itong batas na ito. Yung proyektong ito, para maipasa yung proyektong yan, para mapondohan yan. Ay, ang dami mo na siguro pinaboran at nakakuha ka ng komisyon dyan. Ang isa rin sa tinitignan ko, itong si Risa Hontiveros kasi ay ang partido nito is Akbayan. Alright? Ang Akbayan, ang alam natin, parang kilusan yan. Kilusan. Yan siguro yung mga yung mga assignment siguro eh. Assignment nila Castro, ni Manuel Raul, ni sino pa yung isa? Si Brosas. Siguro assignment nila makalikom ng pondo para sa kilusan. Parang ganun yung nakikita ko. Parang ganyan. Kaya naglilikom sila ng pondo eh. Parang ganun yung nakikita ko. Hindi lang tayo sure. Ganun lang siguro yung palagay ko. No? Kaya, kung gusto nga magkaroon ng committee chairmanship ni Kiko at si Bam, talagang mapipilitan silang iwan si Risa Hontiveros. Masaklap, pero you deserve. You deserve. Okay, dito pa sa isang topic natin kay Mig Zubiri rin, nasabi ni Migs. Basahin natin. Senator Juan Miguel Mig Zubiri brands the impeachment trial of Vice President Sara as a political witch hunt. Excuse me. Yung witch hunt po, ito po yung paghuhuli, paghahanap, ganun. Hunt nga eh. Parang nag-hunting. Allegedly crafted to remove her from her post as a valuable presidential in the 2028 elections. Ulitin nga natin.
Subiri brands the impeachment trial of Vice President Sara as a political witch hunt allegedly crafted to remove her from her post and as a viable presidential in the 2028 election. So yan yung tingin ni Mig Subiri sa impeachment na ito versus BP Sara. Ang gusto lang ng mga pro-impeachment ay to remove BP Sara from her post. Ano yung post? Yung pagka-vice president niya. Yung mga pro-impeachment gustong matanggal si BP Sara as vice president and as a presidential in the 2028 election. Dati pa natin sinisigaw yan, 2023 pa, 2 taon na. At palagay ko naman, majority of the Filipino, halos lahat na ng Pilipino, maliban na sa mga troll na mga patay gutom, na alam na ng taong bayan, kaya ini-impeach si BP Sara ay para hindi makalahok sa 2028 election. Siyempre, yung mga patay gutom na mga buhayang kongresista, umalma. Unang-una na si Laila De Lima. Si De Lima na nang hut-hut ng 10 million kay yung drug lord na si Kerwin Espinosa, at sa Baguio pa nga sila nag-aabutan ng 5 million. Una 5 million, pangalawa 5 million, bali 10 million, at ginamit nga sa election ni De Lima. At nanalo si De Lima. Nanalo si De Lima noon, 2016. Kaya naging senator siya. Pero hindi niya yata natapos yung kanyang termino, nakulong na siya. Okay? I think that it is a witch hunt because they want to remove her from public service para yung iba makaupo. At yung iba ay mawawalan ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028. Tumpak na tumpak ang sinabi mo, Miguel Subiri. Ang dami nang nagpapahiwatig, ang dami nang nagbitaw ng salita na ayaw nila na ma-impeach si BP Sara. Kumbaga, andun sila sa pagkabayas sa side ni BP Sara. Mga senator judge itong nagpapahiwatig at naglalabas ng statement. Bakit? Isa itong re-electionist si Mig Subiri. Once na nag-against ka kay BP Sara, ang future mo o future career mo, political career mo, 50-50 na. Automatic yon. At baka hindi lang 50-50, baka maging 30-70 na. 30% na lang ang chance mo manalo kung ikaw ay tatakbo muli sa Senado. Ganon po ka-powerful ang karisma ng mga Duterte. Malalagay ka sa alanganin talaga kapag natuloy itong impeachment at bumoto ka ng conviction kay BP Sara, ay malamang sa malamang hindi ka papansinin ng tao. Mararamdaman mo yan sa kampanya na mukhang matatalo ako. Wala na, hindi ka na pinapansin Ganun yun. So, lahat ng politiko, every time, no, na papalapit na ang eleksyon o kahit hindi pa malapit, halimbawa nanalo sila, ang titignan niyan yung future nila yung sa mga susunod na taon. Yun ang titignan niyan. Kaya lahat ng mga kilos niyan pinag-iisipan muna para sa kanilang survival. So, eto, madali nang isipin dahil mayroon na pong kumbaga preba ang mga Duterte dito sa nakaraang 2025 election. May ebidensya na na kapag kumalaban ka sa mga Duterte, ayan ang sasapitin mo. Ang daming natalo.
Yung iba natalo pero mukhang uupo pa rin kagaya ni Abante. Antindi. Antindi ng COMELEC natin. Garapalan lantara na ang pagwawalang hiya sa mga botante. So yan. Yan ang isa sa patunay na mahirap kalabanin ang mga Duterte. Kahit napaka makapangyarihan nila, although napakulong nila sa ICC si PRRD, wala silang fulfillment. Ano na pala nyo? Bongbong, ano na pala nyo? Nakulong na sa ICC. Ano na pala nyo? Yung mga nag-impeach kay BP Sara sa Congress, mga congressman, bakit gigil na gigil pa rin kayo kay BP Sara? In-impeach nyo na eh. Ano pang pagbibintang ginagawa nyo? Nagbibintang pa rin kayo. Meron pa rin kayong propaganda. Na-impeach nyo na eh. Di ba? Ano pang kailangan nyo sabihin na masamang gawain ni BP Sara? Na-impeach nyo na nga. Di ba? Hindi sila, wala silang fulfillment. Hindi sila masatisfied. Hindi sila masatisfied. Kasi, nakatayo pa rin eh, si BP Sara. At dehadong-dehado sila ngayon sa Senado. Dahil maraming katyokaran eh. Maraming ka-vibes si BP Sara ng mga senator judges. Kaya, wala silang fulfillment. Anong nagawa nila kay PRRD? Nakakulong na. Nothing to lose na nga, sabi ni PRRD. I am nothing to lose. I have nothing to lose. Tama ba yung English ko? Wala nang mawawala sa kanya eh. Konti na lang ang ilalagay, tatagal niya sa mundo. Wala nang talaga mawawala sa kanya. Hindi naman na siya president na pinabagsak nyo sa pagka-president ni PRRD. Wala naman na siya sa pwesto. Mayor siya. Mayor. Hindi naman din nakinabang yung mga Nograles. Duterte pa rin ang nakaupo. Si Baste. Wala kayong wala kayong fulfillment. Wala kayong accomplishment kahit nakakulong si PRRD sa ICC. Wala. Hanggang ngayon, gumagawa pa rin kayo ng propaganda. At pinupondohan nyo itong si Conti para dumaldal ng dumaldal at sirain yung trial, yung pre-trial dyan sa ICC. Ginugulo niya eh. Di ba? Pati yung si Kapman, dinidistract niya. Pero sana maging matalino si Kapman. Huwag siyang magpadala dahil mga propagandista itong mga to. Si Conti, mga kilusan yan eh. Propagandista. Yung mga hustler sa propaganda yan eh. Mga master nila yan. Kaya, sana, pag hindi na impeach si BP Sara, sana, kumbaga, matuloy yung 2028 election. Sana, tumakbo siya as president. At alam natin, hindi sila titigil. May kaso pang isasampayan. Hindi na na-impeach eh. Once na hindi na na-impeach si BP Sara, yung pangalawang impeachment sa 2027, malabo na yan. Malabo na po yan. Mag-iisip na mga congressman yan bago pumirma. Mag-iisip na po. Dahil maraming matatalo sa kanila. Kaya, ito pinipilit nilang impeachment na to. Wala na silang chance. Ito na lang ang chance nila pagdating sa impeachment. Kapag hindi nila napa-impeach, kaso naman yan. Kaso. Maghahanap talaga ng kaso yan na yung bang maipapakulong nila si BP Sara. Para kahit tumakbo si BP Sara, nakakulong naman siya, hindi siya makakapagkampanya. Maaring humina. No? Kagaya ni Apollo Kibuloy, tumakbo ng senador kahit nakakulong. Pwede naman kasi yun. Kung hindi ka pa convicted, pwede yun. Kaya lang, iba yung nasa labas ka, nakakapagkampanya ka. Iba talaga yun. So, yun ang gagawin nila.
ipapakulong nila si BP Sara. Sa kahit wala na sa konstitusyon, kahit wala na sa batas, basta may kulong yan. Pipuwersahing makulong yan. Sana, hindi nila magawa. Ano? Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. See you next time. Bye-bye.